Isig, ano po, makisig, very active, at saka talagang tumutulong. Si Mr. Benedict Monfero po, siya po ang presidente ng Boses ng Manileño. So, nandito po si Mr. Benedict. Hi, sir. O, kamusta po kayo? Pwede ho kayo magpakilala at sabihin po ninyo ano po yung grupo ninyo, ano po yung objective niyan, at ano po yung naging dahilan para ito po ay gampanan ninyo para sa ating mga senior citizen. Okay. Maraming salamat, Ma'am Mara. Unang-una, gusto ko pong batiin ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng isang mapagpalang araw at maulan na hapon sa inyong lahat. Unang-una, ako po ngayon ang tumatayong tagapangulo ng Boses ng Manileño Federation of Sectoral Organization na nakabase sa buong Maynila po. Ngayon, ang gusto ko lang pong samantalahin ang pagkakataon na to na mapasalamatan natin ng buong puso si Ma'am Mara Tamundong sa walang patumanggang tuloy-tuloy na pagtulong sa mga senior citizen sector ng buong Maynila, particular sa District 5. Una-una, sa mga inilunsad niyang feeding program since last year, hindi lang sa mga bata na ang nakikinabang, nabibigyan ng laruan, pati ang hanay ng mga senior sa bawat barangay ay nabibigyan din niya kahit paano ng pampalubag loob na pambili ng gamot na nakakatulong talaga sa bawat senior na nakakatanggap. Una-una, yung amount na yon halos sobra sa isang buwan na pambili ng gamot. Kaya tuwan-tuwa yung mga senior po natin na nabababaan ng ating Mara Tamundong. Pangalawa, sana bigyan ng tampok na pansin ng ating pamahalang lungsod ng Maynila ang problema ng ating senior citizen sa 6 na distrito. Kasi tanggapin man natin hindi na may pagkukulang sa bawat health center po sa buong distrito, sa buong Maynila. Halos kinakapos po, di natin alam bakit nagkakaganito ang sitwasyon sitwasyon ng mga gamot sa mga health center sa 6 na distrito ng Maynila. Naniniwala naman po tayo na ito po ay napagtutuunan ng budget ng ating punong lungsod. Ngayon siguro, this is the right time na hindi lang sa mga baha mag-inspeksyon ng ating mahal na mayora. Dapat mag-inspeksyon din po siya sa mga health center kung sapat ba yung mga gamot na naka-imbak sa bawat distrito. Kasi ang pinaka-sad story po dito, ang nahihingi lang po ng bawat senyor sa buong Maynila ay good for 15 days. So, ibig sabihin how about dun yung sa remaining 15 days? Lalo-lalo na yung mga tinatawag nating senior citizen na classified as indigent. So, sino-sino po ito? Ito po yung mga senior citizen na hindi pinalad nung kabataan na magtrabaho sa pribado o sa gobyerno. Kaya, pagdating nila sa edad na 60, wala po silang source of income. Okay. Maliban lang doon sa binibigay ng ating national na gobyerno na 500 na lately ay ginawang 1,000. Yun lamang po ang source of income nila. Hindi naman lahat ng mga senior may mga anak na matagumpay na nakatapos ng pag-aaral. So, kung titingnan natin katayuan ng mga senior, talagang medyo hindi na pagtutuunan ng pansin. Dapat po, kung sakasakali, kung nakikinig ang ating punong lungsod ng Maynila, si Hani Lacuna, sana mabigyan nyo ng tampok na pansin ang sektor ng senior citizen ng buong Maynila. Pangalawa, walang tumututok. Siguro panahon na
para makita na ito na siguro kasi ang gobyerno na po natin naglip na tungkol sa COVID. Dilip na po ni BBM na hindi na po life-threatening ang paglalabas ng mga senyor sa ating komunidad. Hindi na katunayan ang ating punong lungsod ng Maynila ay nagbukas na sa Departamento ng Peso na lahat ng mga senyor na gusto magtrabaho sa mga food chain ay na dispatch na, iba nakapagtrabaho. Pwede na sila lumabas. Pwede na sila lumabas at kumita. Ngayon, ang nakikita na lang po natin na pagtutuwid, dapat ang OSCA po na mamumuno diyan ay isang senyor na ba't hindi po ba senior citizen? Hindi po senior citizen ang nakaupong OSCA head ngayon, si Bam Jacinto. Batay sa mga nakauguli ang batas na ito po ay dapat manggaling sa hanin ng mga senior citizen sa 6 na distrito ng Maynila at i-appoint ng ating punong lungsod na mayora na si Hani. So, sa tingin namin medyo may pagkukulang dahil ang nakaupo sa OSCA ay hindi isang senyor. Katulad yan, yung online registration sa National Commission of Senior Citizen. Dapat yan, noong pa yan nakita, noong pa yan ginawa. Bakit ngayon may ibang tao pa, may ibang institusyon, may iba pang sinasabi natin na maratamundong na gumawa at bumalikat sa dapat supposed to be ay ang para OSCA ang dapat gumawa ng online registration. So nakikita natin ganung katindi ang sitwasyon ng mga senyor sa buong Maynila. Kaya ako, bala ko nga lumahok na sa eleksyon para makatulong. Yun nga sana po itatanong ko sa inyo. Sa dami po ng problema ng senior citizen, syempre unang-una na po dyan sa lahat, yung health concern, yung medicine. Ako rin po, bilang ako naman lumaki talaga sa Maynila, nakakalungkot kasi yung mga ibang health center natin, nawala na nga, nabawasan na. Yung mga health center na naiwan, wala pang gamot kapag pupunta po yung senior citizen. Hindi naman natin sinasabi na baka hindi naman talaga nila tinututukan, pero dapat talagang i-check din nila kung yung kanila bang trabaho ginagampanan nila sa health center, lalong-lalo na po kapag yung areas na depressed area, syempre yung karamihan po na nandyan, wala naman talaga immediate na pambili ka agad ng gamot. So, dapat meron. Kasi one time po, isang senior lumapit sa isang health center. Kahit nga biogesic, hindi raw siya nabigyan. So, ibig ko sabihin, ito pong mga problema ng mga senior citizen natin. Kaya nga ako po, nananawagan din, katulad ni Mr. Benedict Monfero, nananawagan na dapat nga talaga yung ating mayora, tutukan po yung mga programa, lalong-lalo na pagdating sa health concern ng mga senior citizen. Kasi bakit po? Kawawa naman kung senior ka na, di mo alam saan ka papupunta. Yung gamot, simpleng gamot, sakit ng ulo, o kaya tumaas yung cholesterol mo, biro mo, aabutin ka ng ilang araw bago ka makainom ng gamot kung meron ka pang diabetes. So, lahat po nang yan, napakahalaga para sa mga senior kasi ang kapalit po nito yung buhay nila. Lalo na po, marami rin ako napuntahan na mga may sakit na senior, yung mga nadadaanan ko pong mga burol sa kalsada na yung mga dahilan po ng kanilang ikinamatay dahil nga hindi rin sila natutukan na mabigyan ng gamot. So, syempre ako po natutuwa dahil nga may mga katulad po ninyo na talagang ang thinking paano ba tayo makakatulong kahit wala tayo sa posisyon? Ang isa kong